Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago pa sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Sa panaginip, ang isang anghel ng Panginoon, samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong panahon ng Kwaresma, laging paalala sa atin sa iba't ibang homilya o kaya sa ating mga naririnig na tayo dapat ay magsisi at magbalik loob sa Panginoon. At nagagawa natin iyon kapag tayo ay humihingi ng tawad sa mga iba't ibang mga bagay na nagawa nating mga kasalanan. Pero ang paalala sa atin ngayong araw na ito sa kapistahan ni San Jose na hindi lamang lagi sapat o hindi lamang natatapos ang usapan sa pag-iwas sa paggawa ng masama. Halimbawa, pag nakita natin ang 10 utos, makikita natin karamihan doon ay mga bagay na hindi dapat nating gawin. Huwag kang magnakaw. Huwag kang makikiapid. Huwag mong pagnasaan ang hindi sa iyo o kaya pagmamay-ari ng iba. Pero ang paalala rin sa atin na hindi natatapos ang pagsunod sa Panginoon sa pag-iwas lamang sa mga bagay na bawal. Pero ang hamon, ang laging panawagan sa atin ng Panginoon, ano naman ang pwede kong gawing kabutihan? Kung meron tayong mga pinagsisisihan na mga kasalanan, nararapat lamang nakaakibat nito ay meron din tayong ginagawang kabutihan. At kapag meron tayong gagawing kabutihan, hindi lang natin siya gagawin sapagkat ngayon ay panahon ng Kwaresma, tutulong ako, magbibigay ako, magdadasal ako, at pagkatapos ng panahon ng Kwaresma, wala na. Pero ang paalala sa atin, yung paggawa sana rin ng mabuti ay kaya nating ipagpatuloy araw-araw. Hindi lang sapat na iwasan ang gumawa ng masama, pero nangangailangan din na tayo ay gumawa ng kabutihan. Pag nangungumpisal, isa po sa laging iniisip ng isang pari na nagpapakumpisal kapag binanggit yung isang kasalanan
ano kaya yung pwede nating gawin para hindi na natin maulit yung nagawang kasalanan at gagawa na lang tayo ng kabutihan. Ano ang halimbawa? Kapag tayo ay halimbawa nagnakaw, nagumpisal na nagnakaw, ang madalas na sasabihin ay paano natin maibabalik yung nainakaw natin. O kaya naman pag nagsabi, nakapanakit ako, may nasuntok ako, may naaway ako, may nasigawan ako, may namura ako. Ano ang gagawin ko para hindi ko na ulit gagawin iyon? Gagawa ako ng mabuti doon sa taong nasigawan ko, nasuntok ko, nasipa ko, kung ano pa yan. Yung dating ginagawang kasalanan, laging may nakaakibat at laging may nakaterno na gagawing kabutihan. Yan po ang paalala at turo ni San Jose. Lagi na po nating naririnig siguro, lalong-lalo na kapag may kinalaman kay San Jose, nakilala si San Jose bilang isang tao, bilang isang alagad ng Panginoon na kilos ang siyang nagsasalita para sa Kanya. Hindi na kailangan ng linya, hindi na kailangan ng sasabihin. Basta si San Jose ay kikilos ayon sa kalooban ng Diyos. At kung nais natin gayahin ang halimbawa ni San Jose ngayong panahon ng Kwaresma, pahahalagahan natin kung paano tayo kikilos, paano tayo makapagbabagong buhay, at paano tayo makakagawa ng kabutihan. Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, lagi natin sanang isipin, hingin natin ng grasya mula sa Panginoon. Panginoon, ano po ba yung kaisa-isang bagay na nais nyo pong baguhin sa akin? Tulungan nyo po akong kumilos at gumawa ng mabuti, nang sa gayon, hindi ko napiliin o naisin na bumalik doon sa dati kong nakagawian na ginagawang kasalanan. Panginoong Hesus, mahal na pong Hesus Nazareno, gabayan niyo po kami nang sa gayon mas mapalalim ang pagsunod namin sa iyo at maging tapat sa bawat utos, sa bawat kalooban ng Panginoon sa araw-araw naming buhay. Amen.